Usa pa, dili na mo akong gianhi din eh. Trabaho nga kung tuyo din og dili uyab-uyab. Oh, painag ko. Ay pagmahay hapon, may ilog si Sulain. Ha? Dili pa masagod ko sigurado sa kong gibati. So, ganun sa magkabalihok. Kaya sigurado na ka sa imong na-feel niyo? Parang awahin ang tanon. Day, Ay, ang tagitan. ay salamat taon. Ihatid ka, Jean. Ha? Ipayo ka ng muli, good. Tara. Sige. Kinasagay ko sa isulti ni mo. Oh, sige. Let's go. Niana ta. Salamat kayo sa mong paghatod na ako, ha. Dool raman unta, uy. Dili man tanin mo kinahanglan buhaton. Way problema eh. Ikaw pa. Thank you. So, saan tayo gusto na mong isulti? River, nakagusto ko nimo. Nahibaw ko nga sa'yo pa kaayo para masulti ko, ani. Pero mauman akong gibati. O ako makafeel sa lain, ani, sa una o sa uban akong nauyab. Sorry. Kihagkan ko nimo. Ada na ko. Bye. Oh, River. Sapa diha, oy. Kayo ikaw, walay ko daw kakilig ka. Makalam life na yun ka, Tara. Waram gani sa itubag sa akong gisulti. Uy, sandi, uy. Hari mo, no? Ang mga lalaki, mas prefer nila nga dili na lang masulti sila gipati. Pero, mas mabasa na sa ilang karang ilang mga lihok, day. Mga, paniniba. Day. Jean, wakay lakaw niya. Kuman sa atong Judy. Wa man, nga naman. Kayo ka. Mag-dinner ka. Kita rang doha? Ha? River? Busogan ako, oy. Nalipay ko kay nag-enjoy ka sa food. Nag-enjoy gid kaayo. Hoy. Ngano ka? Gitutukan magud ko nimo. Nahihugaw sa kong naong. Wa. Nakay gustong isulti nako. Wa. River. Noon sa mga River. Klaro kayo nga na siya gustong isulti. Unsa man ka? Nakagusto ka siya nako. Kanindot ka ano kun mo ni isulti niya nako. Sugton gid nako siya dayon ba? Kung iya kong panguyaban. Di magka na makasamok sa imong pagtrabaho di anak.
Dili pa, uy. Mas maayo man gani hinuon ni kay na ako inspirasyon. Ug ako mo'y numero 1 malipay. Ito pa. Abante ka pa. Go, here! Here! Ang safe talaga nilang panoorin. Ganyan ang weekend vibe dito sa bahay. Kaya mabuti pa, mag-prepare na ako ng lunch dahil sure ako gutom na gutom sila after maglaro. Let's go! Kain tayo. Let's go. Mommy will get Herculeo and Mom will... Very nice. Also for Kuya. And for Kuya. Hello? Thank you. Rice for us. Wow! Okay, you want to eat? Let's go. Ito talaga yung masarap sa weekend. Simple lang, pero sama-sama at sulit sa special moments. Good? Masarap? Okay, mamaya luto pa ulit. Daddy. How about me? Nice. Nice. You like it? Pag weekend, gusto ko madali lang, pero masarap pa rin. Kaya perfect ang CDO Ulam Burger. Legit na lutong bahay, pero with resto-style CDO Burger, mas nagiging espesyal ang weekend bonding namin. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay mula mismo sa website ng Supreme Court. Nakalagay ito sa case number 18-5681 at natapos noong June 4, 2024. Ang dokumentong yan ay isang public record at nang mabasa ko ang bawat pahina ay napansin ko na umikot ang kaso patungkol sa buhay ng isang babae na hindi nagpaabuso at ipinaglaban ang kanyang karapatan. Nang matapos ang paglilitis, ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan, ay nagbukayan ng loob na kung lalakasan lamang nila ang kanilang loob at gagamitin ang batas para sa kanilang kapakanan, ay kayang-kaya nilang bigyan ng leksyon ang mga mapang-abuso. Noong March 20, 2005, ang kakilala mga kapitbahay, kaibigan at pamilya nila Miriam at Lovejoy ay masayang dinaluhan ang kanilang kasal. Ang mga tao ay masaya at humanga sapagkat ang bagong mag-asawa ay mailalarawan mong power couple. Ang mga ito ay hindi lamang tapos ng college, ngunit ang dalawa ay parehong mga profesional. Base sa report, pagkatapos ng mga itong kumuha ng political science, ang mga ito ay parehong pumasok sa law school. At nang matapos nila ang 4-year Juris Doctor program, sina Lovejoy ay parehong naipasa ang Supreme Court Bar Exam at naging opisyal sila mga abogado. Ang kanilang pamilya ay masaya para sa kanila sapagkat hindi madali ang pinagdaanan ng mga ito. Pagkatapos nila makagraduate, ang dalawa ay kaagad naghanap ng trabaho. Si Lovejoy ay inilarawan na isang responsableng tao na kanyang mga mahal sa buhay. Bata pa lamang ay nakitaan na ito ng galing pagdating sa pagsalita. Kaya ang mga magulang nito ay talagang ginawa ang lahat mapatapos lamang ito ng pag-aaral. Ganon din ang pinagdaanan ni Miriam. Kaya talagang suportado at wala nang mahihiling pa ang kanyang mga magulang nang mag-propose sa kanya si Lovejoy. Nang matapos ang kasalan, ang dalawa ay bumiyahe sa ibang lugar para sa kanilang honeymoon. Pagbalik nila sa Cebu ay kumuha ang mga ito ng apartment at nagkasundo na habang sila ay nagtatrabaho ay mag-iipon sila para makabili ng sarili nilang bahay at lupa. Bagamat ang mga ito ay pareho ng abogado at kahit abala sa kanilang mga trabaho, ay hindi naman nila nakalimutan na ipagdiwang ang mga achievements
at pagiging maayos na kanilang buhay. Sina Lovejoy ay nagagawang makapagbakasyon sa ibang bansa at naipagdiriwang ang maganda nilang pagsasama. Pagkalipas ng ilang taon, ang kanilang mga kaanak ay dinuluhan ang blessing ng kanilang sariling bahay sa Cebu City. Kasunod niyan ay mas lalong naging proud ang kanilang mga kapamilya pagkatapos i-anunsyo ng mga ito na magbubukas sila ng sarili nilang law firm. Ang establishmento ay makikita na katabi ng kanilang bahay. Sa tulong ng mga kaanak nito ay kumalat ang balita na ang kanilang serbisyo ay hindi lamang mura. Ngunit kung sina Miriam ang kukunin mong abogado, ay ipaparamdam ng mga ito na hindi ka lamang isang numero o sa simpleng salita ay hindi ka nila peperahan. Sa halip ay makakatanggap ka ng personalized na serbisyo mula sa mga ito. Ang law firm na mag-asawa ay mabilis na nagkaroon ng ilang mga kliyente at kung hindi abala si Miriam sa pakikipag-usap sa mga ito o sarili niyang kaso, ay tinutulungan niya ang kanyang mister sa pag-aayos ng mga dokumento. Si Miriam na maniskarte ay naisip din na magkakaroon pa sila ng ibang income o kita kung magtatayo siya ng tindahan na mabibilhan ng mga kliyente nila ng pagkain o kahit ano pa kung naghihintay ang mga ito. Ang idea na yan ay sinang-ayunan ng kanyang asawa at hindi nga sila nagkamali sa pagpapatayo ng sarili nilang sari-sari store. Ang kita ng mag-asawa ay mas lalo pang nadagdagan buwan-buwan. Ang diskarte at galing nila ay talagang hinangaan ng mga tao dahil tila kayang-kaya ng mga ito na pagsabay-sabayin ang pagtatrabaho at maging small business owner. Pero iilan lamang ang nakakaalam na tulad ng iba ay nakakaramdam din ng hirap ang mag-asawa. Kaya upang magawa nila ang mas mahalagang bagay tulad ng kanilang mga trabaho ay kumuha sina Miriam ng mga kasambahay. Mula sa pagbebenta ng pangunahing pangangailangan ng mga tao sa sari-sari store tulad ng mga pagkain, si Miriam ay sinimulan na rin magbenta ng mga produktong pampaganda na talaga namang tinangkilik ng mga tao. Kung sabihin ito na epektibo ang produkto ay papaniwalaan siya ng mga ito sapagkat isa nga siyang abogado. Para sa lahat ay naki ng Miriam ng lahat. Maayos na pagsasama, maginhawang pamumuhay, ang kulang na lamang sa mga ito ay anak. Bagamat ang topic na yan ay hindi madalas pag-usapan ng mag-asawa, ang ilan sa mga taong malalapit dito ay alam na kahit gusto ni Miriam na maging gulang ay hindi naman ito mabuntis-buntis. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang mag-asawa ay tinanggap na rin na hindi sila magkakaroon ng sariling anak. Kahit dismayado, sina Miriam ay tinanggap na lamang ang katotohanan na silang dalawa na lamang ni Lovejoy ang posibleng magkasama habang buhay. Ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay alam kung gaano katindi ang kagustuhan ni Miriam na maging magulang. Pero saksi sila kung gaano naging matatag at natanggap ng mga ito na hindi na yun mangyayari. Kaya masaya ang mga ito na pupunta na lamang sa ibang bansa. Ngunit noong 2017, ang mga kamag-anak ni Lovejoy ay kinasuklaman at nagalit kay Miriam dahil pinalayas nito ang kanyang asawa sa kanilang bahay sa Cebu. Mas nasuklam pa sila dito nang sampahan nito ng kaso si Lovejoy. At sa dokumento ay nakalagay na gusto ni Miriam na ipadisbar ang kanyang asawa. Ibig sabihin ay gusto nitong patanggalan ng lisensya si Lovejoy. Habang naghihintay ng paglilitis, lahat ng gamit ni Lovejoy sa kanilang bahay ay ipinadala ng kanyang misis sa bago nitong tinitirhan. Kahit hindi nila alam kung ano ang detalye ng ikinagagalit ni Miriam sa kanyang asawa, ang ilan sa mga kaanak ni Lovejoy ay pinilit ang ginang na patawarin ang kanyang mister. Pero kahit anong pakiusap na lilito ay hindi sila pinakinggan ni Miriam. Sa halip ay pumunta ito sa Regional Trial Court para magsampa ng patong-patong ng mga kaso. Sa dokumento ay nakalagay na gusto nitong ipadisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado si Lovejoy. Ang mga kaanak nito ay mas nagalit at tinawag nilang maarte si Miriam dahil kahit pala nakiusap at humingi na ng tawad ang kanyang mister, ay nagmamatigas pa rin ito. Kahit sa social media ay pinaringgan nila ito. Ngunit kahit ano pang paramdam nila sa kasong isinampa ni Miriam, ang IBP o Integrated Bar of the Philippines ay pumanig dito. Ang mga tao ay nagulat at hindi nila mapigilan na mapatanong kung ano ang nangyari at bakit umabot sa ganon ang malaperpektong relasyon ng dalawa. Sa trial na naganap ay nabunyag na ang inilarawang responsable, mabait
at magaling na abogado ay hindi pala loyal sa kanyang asawa. Sa dokumento na isinumite ni Miriam ay lumalabas pala na pagkalipas ng 11 taon na pagsasama ay gusto na ni Lovejoy na tumikim ng ibang putahe. Sa korte ay nabunyag na ang tinatarget nito ay mga kababaihan na madaling takutin tulad ng mga kolehiyala. Sinabi ni Miriam na ang una nitong biktima ay ang kanilang kasambahay na si Ana. Ito ay 18 taong gulang at nagsimula itong manilbihan sa kanila noong August 2016. Ang estudyante ay nagdesisyon na magtrabaho upang matulungan ang kanyang mga magulang na nagpapaaral sa kanya. Sa sinumpa nitong salaysay ay sa halip na trabaho